Itong topic natin, sana magustuhan ninyo at malaya po kayong makapag-comment o react kung tama o mali. Pero tayo may kanya-kanyang observation, opinion at analysis sa mga nangyayari. Dito po sa kasalukuyang nagawa na at ginawa ni Pangulong Marcos ay pagpapatunay na nagkakamali ang mga anti-Marcos o kung sino man po na bumabatikos sa ating pamahalaan ng Pangulong Marcos na sinasabing mahina, weak leader at kung ano-ano pa na mga akusasyon. Kasi para po sa akin bilang broadcast journalist at political blogger, hindi po pangkaraniwan at matapang at matalinong desisyon yung ginawa ng ating Pangulo. Una, yung pagbito ng malaking pondo na isiningit ng mga politikong kaalyado niya para dito sa budget for 2025. Matindi pong political will yun. Kasi mga kaalyado niya ang nagsingit ng 194 billion yung binito. Kasama na dyan yung 26 billion inalis sa Department of Public Works and Highway. Ay mga politiko sa Kongreso at Senado ang nagsingit nun Wala namang iba. Maaring kasapakat yung ibang taga-executive department. Pero pagdating sa Pangulo, ni-review. Hindi lang ni-review, dinilit, tinanggal, inalis. Yung budget na wala sa original na proposal ng executive department before Congress and Senate. Maliban doon, isa pang matapang at political will ang pinakita. Inalis sa Kongreso ang AKAP, distribution po ng assistance para sa kapuspalad na Pilipino mahihirap. Yung ayuda. At ang utos ng Pangulo, gumawa ng guidelines at ang Executive Department through Department of Labor or Department of Social Welfare Development ang magdidistribute ng AKAP program. Hindi po tinanggal yung budget para sa ayuda, pero inalis sa mga politiko, inilagay sa Executive Department. Ibang klase pong desisyon yan. Hindi yan desisyon ng mahinang liderato. Hindi yan desisyon na sinasabi nila na walang alam o mahina ang kaalaman at weak leader. Hindi yun ganun. Matapang at matalinong desisyon yun sa aking analysis at opinion. Tamang-tama yung ginawa ng Pangulo. Hindi biro yan. Usually pagka inaproba ng Kongreso o isiningit ng Kongreso, isiningit ng Senado o galing sa Philippine Congress, both Congress and Senate, ang mga budget proposal nila, ina-aproban usually yan ng presidente. Maaaring pakikisama, maaaring pagbibigay para makabuelo ang mga politiko. Pero kay Pangulong Marcos, hindi. Kapartido niya o hindi, nagsingit ka, ayaw ko niyan. Dahil hindi yan pabor sa bayan. Baka magamit pang politika, baka magamit for eleksyon. Kaya binito niya. Ibang klase. Di ba? Kung naiintindihan nyo, kung nakikinig kayo mabuti, maintindihan nyo. Pero kung saradong isip, hindi ito maintindihan. Anong inyong masasabi niyan? Pangalawa, ito nga po Executive Order number 81. Hindi rin pangkaraniwan ito. First time sa kasaysayan ng ating politika na ang presidente ay nagtanggal ng member ng National Security Council, hindi isa, hindi dalawa, tatlo, apat nga Tatlong former president at isang active o isang incumbent vice president. Sino ang mga tinanggal sa National Security Council as member? Joseph Estrada, former president. Gloria Macapagal Arroyo, former president. Rodrigo Roa Duterte, former president. At Vice President Sara Duterte. Ibang klase rin pong desisyon yan. Hindi yan desisyon ng mahinang liderato. Yan ay desisyon ng may tapang, talino at dedikasyon na sa paninindigan niya. Hindi kailangan na mag-advise sa kanya bilang advisory body ang National Security Council ng mga hindi niya pinagkakatiwalaan. Or sa tingin niya, sila pa yung threat sa kanyang gobyerno at sa kanyang pamilya at sa kanyang buhay. Yan ay hindi pangkaraniwang desisyon. Again, kung naiintindihan yung issue, bibilib kayo. Pero kung ayaw yung intindihin, magagalit kayo sa isyong ito. Baka pati ako idamay nyo, magalit kayo sa akin. Kasi hindi nyo naiintindihan. Pero kung naiintindihan mo ang sinasabi ko, gaano kahalaga, gaano kasensitibo ang desisyon ng Pangulo,
ay bibilib kayo. Hindi yan pangkaraniwan. Okay? Kasi sa nakaraang mga administrasyon, lahat ng nagiging presidente ay member ng National Security Council dahil nga po yung advisory body na nagbibigay ng idea, nagsasuggest at tumituligsa or bumabalangkas kung ano ang solusyon sa seguridad ng ating bansa. National security ang iso. Pero sa halip na ipaubaya niya or ang tawag ito, manatiling member, yung 3 Pangulo at kasalukuyang Vice President, isinakripisyo ng ating Pangulo yun. Mas may tiwala siya sa kanyang gabinete. May tiwala siya sa Senate President at House Speaker kasi sila yung active member. Wala siyang tiwala sa dating Pangulo, na wala rin ang tiwala niya sa pangalawang Pangulo. At kung bakit, alam na ninyo yon. Kasi yung mga yan, lalo na yung mag-amang Duterte, ang pinaniniwalaan ng iba at ang National Security Council na sila nagbigay ng active threat, buhay na pagbabanta sa seguridad ng bansa at sa ating Pangulo matapos sabihin ni Sara Duterte na kanyang iniutos kunin ang buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Yan po ang pinanguugutan. So naniniwala kayo na mayroon tapang, talino at paninindigan si Pangulong Marcos. Malayong malayo doon sa sinasabi ng mga anti-Marcos na mahina ang liderato ni PBBM. Nagkakamali sila dito sa 2 magkasunod bago nagpasko at pagpapasok ng bagong taon na inilabas na executive order. Antindi, di ba? Anong inyong masasabi dyan? Maging matalino dahil yan po ay kailangan natin. Maging professional sa mga paniniwala at observation para makatulong tayo sa kapwa. Pero kung negatibo, baser, troll ang panguhugutan nyo, wala kayong mapapala dyan. May stress lang kayo. Huwag na nating patuloy niya. Di ba? Paki-share po ninyo, paki-like po ninyo. Sabi ko naman sa inyo ang aking mga video at mga topic dito sa aking 2 channel. Mike Abe Opinions, yung isang channel natin, at itong channel na ito, MA Pinoy TV. Umaasa ako na nakakatulong ako sa dagdag na kaalaman para sa mga taong nangangailangan ng hakulang impormasyon dito at sa abroad. Tulungan natin ang paninindigan ni Pangulong Marcos. Suportahan natin ang mga tamang ginagawa niya. Huwag kayong maniwalang mahina ang liderato ng ating bansa. Sa katunayan, sa tingin ko, tumatapang pa at nagiging malakas dahil ang kanyang ginagawa ay malayo sa sinasabi ng iba. Hindi siya emotional, hindi siya nagmumura, hindi siya nagagalit, at hindi siya pumapatol sa mababang level ng usapan. Masyadong professional ang leadership ng Pangulo, pero ginagawa ang tama at sa tingin niya ay para sa mamamayan. Ako, yun ang nakikita ko. Kung hindi yan ang inyong paniniwala, malaya po kayo. Pero ang aking observation at opinion, nasa tamang direksyon ang galaw at mga desisyon ng ating Pangulo. Hindi weak leader yan, hindi mahinang leader yan. Malakas nga may tapang at talino.